Ang pagkuha ng Lakers sa free agency dito kay Jake LaRavia, DeAndre Ayton at Marcus Smart, sinasabi ng mga analyst na masterful work na ginawa nitong si Rob Pelinka sa dumaang free agency nung off-season. Ang unang nakita kasi dyan, high risk pero may high reward nga raw talaga sa pagkuha sa tatlong player na yan, lalo't nagsakripisyo ang Lakers ng mga role player, makuha lang yung mga yan sa free agency at mapapirma. Ngayon nakikitang sobrang gandang movement nga raw ang ginawa na yan nitong si Pelinka. Dahil nga kung matatandaan natin yung pag-sign nitong si Jake LaRavia at DeAndre Ayton, kinailangan ng Lakers na mag-option out sa contract ni Finney Smith at dyan napunta si Finney Smith sa Rockets. Tapos na-injury naman kaya nakaligtas talaga ang Lakers sa contract nitong si Finney Smith. Hindi yan napakinabangan ngayon ng Rockets, samantalang itong si Ayton at LaRavia sobrang ganda na ng nagiging impact sa Lakers at nagagamit yan na may malaking role sa lineup nila. Samantalang kinailangan naman ng Lakers na bitawan itong si Jordan Goodwin at Shake Milton para makapag-sign sa kanila itong si Marcus Smart, isang veteran deal na nagkakahalaga lang ng 10 million sa 2 years. Kaya nga ang Lakers ngayon naresolba ang problema mula sa frontcourt at perimeter depth nila sa pagkuha dito kay Ayton, LaRavia at Smart. Nung una kasi marami talagang nag-alinlangan sa ginawang movement na yan sa free agency nitong si Pelinka dahil si Finney Smith at Jordan Goodwin sobrang laki nga naman kasi talaga ng naging role niyan sa lineup ng Lakers at sa naging run nila sa playoffs. Parehas naasahan yan sa two-way role, defensive at offensive contribution at sumuporta yan sa core nila mula kay Luka, Reeves at Lolo Brown. Kaya nga may mga alinlangan nung pinakawalan yan nitong Lakers at kuhain itong si LaRavia, Marcus Smart at Ayton na ngayon mukhang naging sobrang gandang movement talaga para sa ginawa nitong si Pelinka. Kahit mga insider at ilang mga analyst bumilib talaga ngayon sa pag-organize nitong si Pelinka sa paghawak sa free agency dahil ngayon nagiging malaking papel yung tatlong role player na to na kinuha ni Pelinka sa rotation ngayon nitong si JJ Redick. Kaya nga sa isang article na lumabas sa Silver Screen and Roll, sinabi dyan mismo na yung pagkuha nitong si Rob Pelinka kay LaRavia, Ayton at Smart ang masterful work na ginawa ngayon nito sa free agency na nagdaan. Sa sobrang init ngayon na pinag-uusapan yung mga yan sa season na to dahil sa laki naman talaga ng nagiging impact at contribution ng mga yan sa winning games ng Lakers at mas nagpalalim pa sa defensive depth nila na naging problema nila yan last season kaya naresolba ng araw ngayon. Kaya ngayon hindi ng araw na sayang talaga yung pagsakripisyo ng Lakers sa binitawan nilang role player mula kay Finney Smith, Jordan Goodwin, Shake Milton, kahit may malaking impact pa yung mga yan sa lineup nila last season. Dahil ang Lakers tumingin nga hindi lang sa big names ng nakaraang season nilang run, kundi sa positional at pangangailangan sa caps, contract constraints at injury risk ng mga player na binatawan nila. Pinili nila yung path na may mas maraming moving parts, Ayton, LaRavia, Smart sa mas mababang halaga sa halip na isang malaking resign para dito kay Finney Smith. Shoutout sa'yo pare ko, mabuhay ka ng matiwasay at mahaba pa. At ngayon nga mukhang may matibay na logical sa ginawa na yan ni Pelinka dahil may evidence na sa Finney Smith may injury concern na at nasa operation at mahirap i-guarantee ang pagiging healthy at fully productive niya katulad ngayon sa nangyayari sa kanya sa Houston Rockets. Kaya nakaligtas nga araw talaga ang Lakers dito kay Finney Smith Kaya sobrang panalo ang naging movement nitong si Pelinka sa option out na ginawa nila dito kay DFS dahil kinuha nila sa free agency itong si LaRavia at Ayton plus na-wave nila itong si Jordan Goodwin at Shake Milton para makuha si Marcus Smart na ngayon nakikitang sobrang ganda ng nagiging impact sa rotation nila. Talagang isa sa magaling magluto ng putahe sa Lakers itong si Rob Pelinka. Sobrang unpredictable yung nagiging movement niyan. Sa kabilang dulo, ang Warriors naman ngayon ang inabot ng problema pero maaga pa rin naman mga pare ko para sabihin natin yan. Pangpito sila ngayon sa spot sa Western at may 5 wins, 4 lose ngayon pero hindi yan yung pinupunto ko dahil ngayon may lumalabas na report na disappointment ngayon sa lineup nila itong si Al Horford dahil bagsak yung nagiging output nito mula opensa at depensa sa ilang games na nangyayari ngayon sa regular games nila. At hindi lang yan, kasi hindi yan yung inaasahan nga raw dito kay Al Horford. Masyadong bumagsak yung stat line yan ngayon.
Sa isang laro, natalo ang Warriors kontra Sacramento Kings. Si Horford nag-register lang ng 3 points tapos may bagsak na field goal mula sa 1 out of 6. May 2 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 2 turnovers sa 20 minutes. Restricted pa yan mga pare ko ya. Ang output ni Horford sa isang scoring at shooting mas mababa kaysa sa inaasahan sa isang starter big man. Limitado yung minutes niya at may workload management na nagpapaiwatig na hindi siya ang full-time heavy minutes big man sa Warriors ngayon. Nagkaroon ng frustration ang pagdating niya sa front depth ng Warriors. Hindi pa rin pala tapos yung problema ng mga to sa interior depth. Dapat nagpaturo sila kay Pelinka paano nakuha itong si Ayton sa low risk but high rewards mga pare ko, di ba? Dahil nakikita dyan na kulang ang suporta dito kay Horford sa center position, kaya nahihirapan ang Warriors na i-maximize yung value nito bilang starting center. Dahil malinaw kasi sa report, ang roster ng Warriors, ang center o front position ang mahina talaga sa simula pa lang ng season na to. May Quintin Post, Jackson Davis pero kulang sa experience at playing minutes. Kaya nga kumuha sila ng veteran center tulad nitong si Horford. Pero mukhang hindi si Horford ang sagot sa problema nila ngayon. Sila pa nga ata nagka-problema dahil kay Horford.